Santissima Trinidad, Sacramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Lalong-lalo na sa atin pong mga nakatutok ngayon sa pamamagitan ng 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, and 102.1 FM sa Isabela. Gayun din naman sa atin pong mga listeners in different parts of the Philippines and abroad through audio streaming sa ating pong website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org o kaya naman po sa pamamagitan ng Bitstop Network sa www.eradioportal.com at sa iba't iba pang mga radio websites. O kaya naman po ay sa pamamagitan ng Cable TV Channel 99 ng Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac o sa Cable TV Channel 81 ng Concepcion Pay TV Network sa mga bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. Ako po si Father Raymond, ang inyo pong makakasama para po sa ating programang Catechism of the Catholic Church. At sa araw na ito ay atin pong sasagutin ang ilang mga katanungan na atin pong natanggap mula po sa inyo na atin pong mga masugid na mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kagandahang loob sa pagbibigay po sa amin ng panibagong pagkakataon upang muli ay aming isabuhay ang regalo mong bigay ng pananampalataya at kaligtasan. Panginoon, nawa ay tulungan po ninyo kami sa amin pong pang-araw-araw na pagsusumikap upang lagi po naming maipahayag ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming salita at lalo't higit sa pamamagitan ng aming gawa. Panginoon,
puno po ng maraming nagdurusa ang mundo. Nawa kami na mga nakararanas pa ng komportable na pamumuhay ay matuto na magmalasakit sa iba at pagsilbihan namin sila nang mabigyan din naman ng konting kaginhawaan ang aming kapwa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, ina ng mga nagdurusa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. At katulad po ng ating nabanggit kanina, ay atin pong bibigyan ng daan ang ilang mga katanungan na atin pong natanggap sa mga nakaraang mga talakayan po natin dito po sa Catechism of the Catholic Church mula po sa inyo na atin pong mga masugid na mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Ang una pong bibigyan po natin ng daan ay ang katanungan from 7362. Good day, Father. Alam niyo po ba na nagsimba ako nung First Friday sa isang shrine at sa isang monasteryo kahapon. At I used to stay in front. May na-observe lang po ako. After the consecration, yung host na inilagay sa small plate ay hinati ni Father using the plate itself. Bali yung plate ang pinaghati niya sa sacred host. I saw him twice doing this. I felt so sorry for Jesus kasi parang na-desecrate si Jesus dun sa act na yon, of which other priests cut the host with their hands silently. Can the bishop of the place do something to correct this priest? I am just curious. Tsaka yung pagtaas ng host during consecration, sana dahan-dahan para naman pumaramdaman na ng mga nagsisimba ang presensya niya to adore Him at that very moment. Sana ang mga pari ay gawin po ito. Yung iba ginagawa, yung iba hindi. The consecration is the holiest part of the Mass, right? Please advise. Thanks for your prayers. Yan. Maraming salamat po sa inyo pong ipinadala sa atin na pagbabahagi at katanungan. Una po, yung pong small plate, ang tawag po doon ay paten. Ang paten ay isa pong lalagyan ng host para sa pag-aalay at para sa consecration. Kung saan ang ordinaryong tinapay, ayon sa ating pananampalataya, pagkatapos ito'y madasalan, ay nagiging through the process of substantiation, katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang katawan na ito ay siyang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Now, ang breaking of the bread o ang pagpuputol-putol, pagpipira-piraso ng tinapay ay isang biblical tradition sa kainan. Kung inyo pong pagmamasdan ng mabuti,
ang mga Middle Eastern people, ang kanila pong staple food ay bread. Bread is always present on their table every meal. At pag pumunta po kayo at nakita po ninyo yung mga bread nila sa Middle East, kung saan kabilang din po naman ang Israel, no? Kung saan ay naandoon ang lugar kung saan ipinanganak, lumaki, nagturo, nagdusa, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon, ay may mga tinapay po sila at ang mga tinapay po nila ay medyo makakapal. At yung tinapay nila na walang lebadura ay meron din pong pagkakapal din naman, no? And some even are may pagkamakunat ng konti. So kailangan ay talagang ito'y pira-pirasuhin para mas marami ang makakain. And this breaking of the bread became also a description for the Eucharist. Kung babasahin po natin ang mga sulat ng mga apostol at kahit na mismo ang atin pong mga ebanghelyo, ay palagi pong binabanggit ang breaking of the bread to refer to the fellowship of the Christians around the table of the Lord. At ito po yung ginagawa po natin sa misa, the breaking of the bread. At ito po yung symbolical expression din naman doon sa isang katotohanan ng atin pong pananampalataya na ang atin Panginoong Jesucristo ay napira-piraso sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit upang ang kanyang katawan ay maibahagi sa atin. Maibahagi ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang sa kanyang kamatayan tayo ay magkaroon ng buhay. At sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama niya tayo na babangon muli sa tagumpay. So, ito po yung ipinapahiwatig sa atin ng breaking of the bread. Kaya nga, ito po yung napaka-importanting parte ng misa, no? Pag pinagmamasdan po ninyo. And it is very good that you are very, very observant of what is happening on the altar. At ang ibig sabihin po nito ay there is an active and total participation in the liturgy, which is what the Second Vatican Council document on sacred liturgy, Sacrosanctum Concilium, is asking of us. So, sa pagpipira-piraso ng tinapay ay ang pagbibigay ng hudyat na tayo ay tatanggap na sa ating Panginoon. No? Kaya nga pinipira-piraso yung malaki para nang sa gayon kapag ito'y pinira-piraso, ibig sabihin nahati-hati na sa maliliit. At kapag nahati-hati na sa maliliit, ito'y handa na ipamigay. Ito'y handa na ipagkaloob sa mga naghihintay na makinabang sa katawan ng Panginoon. Kaya nga maliit na yung atin pong mga tinatanggap na mga tinapay. Hindi po dahil malaki yung kay Father, matakaw siya, hindi. Huwag po ninyong iisipin yan. Ang pagiging malaki po ng blessed host ng pari ay para makita ng mga tao at mas maipakita yung gesture of breaking of the bread, so that it will be broken into smaller pieces. At kapag nag-distribute na po tayo ng Holy Communion, makikita po ninyo yung sacred host, the body of Christ is already in small proportions. At ito po yung mga broken bread na. So yon yung explanation po doon, kaya malaki yung sa pari, maliit yung sa mga tao na nagsisimba, no?
Pero alam po ninyo, sa breaking of the bread, ang ginagamit po noong una sa old rite ay mismong yung paten ang ginagamit po noon to break the bread. Aalisin yung bread mula sa pagkapatong niya sa paten, and then ipapatong po siya sa corporal, and then doon po ay para po siya yung pizza na hahatiin na ganoon. Bakit po naging ganoon? Kasi nga, yung bread po noon ay makapal-kapal, hindi po yung kasing nipis ngayon na madali lang hatiin ng kamay. Noon makapal-kapal. At para maging presentable at para mas maging maganda yung pagkahati, ay gagamitin po ng pari yung plate para ito po ay gawin at hati-hatiin ang katawan ng atin pong Panginoon sa sacred host. Okay? Isaan niyo po ng tinapay. Okay, and then in the new rite, ang kamay na ang ginagamit ngayon kasi it can be easily broken through the hand. Now, is there a desecration on that part? Alam po ninyo, kung hindi po kasi tayo sanay na nakikita ito, ang iisipin po natin ay parang may desecration on the part of the person who sees it, especially when we are not used to it. And if we do not know na ito pala ay isang matanda na rin na kaugalian ng atin pong simbahan sa pagdiriwang ng liturhiya. Okay? So, seemingly, meron. Kasi para bagang, ano ba yan? Bakit ganun ginawang pizza si Jesus? Bakit ganun? Baka nasasaktan si Jesus. This, we should remember. It's the same issue with ano po ba ang dapat gawin kapag natanggap na namin ang katawan ng Panginoon? Ngunguyain po ba namin? Kasi nakikita po namin yung ibang pari nginunguya. Hindi po ba baka nasasaktan si Jesus nun? O hahayaan na lang namin na mag-melt yung body of the Lord sa aming mga bibig? Ano po yung dapat? Remember this, either or. Chew it or just let it melt. Pero ang mahalaga ay tandaan po natin, hindi po natin dapat isipin na sa pagpipira-piraso o kaya naman ay sa pagguya natin ay nasasaktan natin ang Panginoon. Because what we are receiving through the sacred host is the substance. That it is, yes, in the form of a bread. Yes, it has a material presence. And yes, it is the sacramental body of Christ. But the substance of the sacred host is what we receive. The substance, that it is the body of our Lord Jesus Christ. Yun yung importante na tatandaan po natin. It's not that para bagang may feeling or may emotion or may senses yung tinapay as the body of Christ. Okay? It remains to be bread. It remains to be wine. Okay? It remains in its appearance, in its texture, in its taste, in everything, except for its substance. And that is what is important, that we honor the sacred host as the body of the Lord, because it has the substance of the body and blood of our Lord Jesus Christ. So, please don't feel sorry. Don't think that there is a desecration that happened there. Okay? It is part of our liturgy, and it has become a practice in our church. Okay? Especially in the old rite. Now, always remember that the bread remains to be bread, the wine remains to be wine, but the substance changes. That's why we call it transubstantiation. Okay? The substance changes because it's not anymore an ordinary bread and an ordinary wine.
it is the body and blood of our Lord. Now, with regard naman po doon sa pagtataas ng sacred host at ng chalice containing the body of our Lord sa consecration, maganda po kung merong certain moment na talagang makapagdarasal ang mga mananampalataya and adore the Lord in the Holy Eucharist. Okay? Pero ano po ba yung requirement na nakalagay sa atin pong mga misal at yung sinasabi po sa atin doon sa rubrics? Rubrics being the red letters on the sacramentary or the missal that guides the priest in performing the sacrament at doon ay binabanggit yung mga dapat na gestures at mga actions na gagawin ng pari sa pag-celebrate ng misa. Ano po yung nakalagay doon? Ang nakalagay lamang po doon ay the priest will present the consecrated host to the people so that the people may adore. At wala naman pong naka-require doon kung gaano ka iksi o gaano kahaba. Basta ang mahalaga, it will be presented to the people. Maipapakita ito sa mga tao. At ang request po ninyo ay para sa akin, personally, ay maganda. Para nang sa gayon, pag nakita ito ng mga tao, ay makita nila ito ng mas mahaba-haba naman ng konti para makapag-adore sila. Dahil ang requirement po dito is while we are kneeling in adoration, in worship, pag itinaas ang sacred host at ang chalice containing the body of the Lord, ay naka-fix ang ating mga mata doon. Tinitignan natin ang ating Panginoon. At doon ay atin siyang sinasamba, pinasasalamatan, at pinupuri. At para ito po ay mangyari, then yung pari dapat maitaas niya ng mas matagal-tagal ng konti. Okay? Huwag naman yung sanang, this is my body. Take this, all of you, and eat it. This is my body which will be given up to you. Tapos itinaas, teng, 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 teng. So, sa loob lang ng 3 segundo, ibinaba na. Tapos, nag-genuflect na ang pare. So, siguro naman ay tagal-tagalan ng konti. Most probably, ay doblehin yung 3 seconds. Okay? Gawin siguro mga 5 seconds or 6-7 seconds. Huwag naman po sanang masyado namang mahaba. Yung iba naman po yung ibang mga pare, dahil siguro out of devotion, hindi rin naman po ito ipinagbabawal. Pero depende din naman po ito sa kagustuhan po ng debosyon ng pari. Yung iba po mukhang monstrance hindi naman po sa pero ito'y reaction ko lang naman. Okay, but that also is a very solemn way of presenting the Lord to the people. Okay, but yung normal is 7-8 seconds, and siguro that would be enough for the people to really adore the Lord in the blessed sacrament. Okay, so wala naman pong required kung gaano kaiksi, kung gaano kahaba. Ito ay depende na kung papaanong maipipresent ng pari ang katawan at dugo ng ating Panginoon para ang mga tao na nagsisimba ay makapagsamba at makapagpuri sa Kanya. Okay? And another point which I would like also to discuss is this. Consecration is the holiest part of the Mass. Ito po yung inyo pong statement na napapaloob po sa inyo pong katanungan. Okay. Since the consecration is that part, okay, wherein transubstantiation happens, the great miracle
of turning the ordinary bread and wine into the body and blood of our Lord, we consider it as a holy part of the Mass. Okay? And it is that part wherein we really memorialize what happened on the Calvary, when the Lord offered himself up on the cross and died for us, poured out his life in order that we may be saved. That is why in the Mass, we always proclaim that mystery, that Christ has died, but he has also risen, and he will come again. A beautiful mystery of our faith which we memorialize through the holy sacrifice of the Mass. Pero huwag po sana nating iisipin na dahil ito po ay napakabanal na parte ng atin pong banal na misa, ito na po yung pinakamahalagang parte ng misa. Sapagkat ang misa po ay buo from the beginning to the end. At ang kabanalan ng misa ay from the beginning to the end. Dahil ang lahat ng parte ng misa ay very essential from the beginning to the end. Especially dahil hindi lang naman po ang ginagawa natin sa misa ay yung liturgy of the Eucharist. We also have the liturgy of the Word. Dahil sa liturgy of the Word, ang nagsasalita doon ay si Jesus. Ang nagkwekwento doon ay si Jesus. Ang nagtuturo doon ay si Jesus. At yung iprinoproklama sa atin na salita ay si Jesus. As He is, in John chapter 1 verse 14, the Word made flesh. He is the Word. Jesus is the Word. And Jesus is the one we receive in the table of the Word. But there is another table, the table of the Eucharist. And in the Eucharist, this Word that we have received becomes sacramental, becomes flesh for us to receive into our souls and into our bodies, to receive, to enter into our humble homes. For the Word that we have heard in the table of the Word becomes flesh in the table of the Eucharist. And in His becoming flesh, we receive Him. And we make Him part of ourselves as we become parts of Him. As we become part of the Lord. Diba? Ganito po kaganda yung atin pong liturgy. Okay? Kaya nga, we do not only treat the Holy Eucharist and the consecration part as the most important and the holiest part of the Mass. But we see the entire celebration as important as the consecration, and we see the entire celebration as holy as the consecration. For Jesus is with us from the beginning until the end. Jesus is always there, praying with us, interceding for us to the Father, and offering Himself on our behalf before God, our Father. Marami pong salamat sa inyo pong katanungan. And now, we go for a short break at magbabalik po tayo. Huwag po kayong alis dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church.